Ang sabi ng kaibigan mo, lahat daw mal. Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan ko dito ho sa lalawigan ng Palawan, sa mga kababayan ko sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon. Ang isyong pandipunan, balita at komentaryo dito lamang po sa Bigwas News, Philippines. Ang mundo ko, tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Samahan ho ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Trabaho lang po tayo, wala pong personalan. Makakasama po ninyo si Don Robert Ramiro. At sa lahat ng mga kababayan po natin na nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat palalait na sumaho. Ang headlines po natin ngayong araw ng Huwebes, June 11, 2026, ay nagpaabot na po ng tulong ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. Maging ang nagpapakilalang majority ng Senado ay nagkaloob din ng 3 milyong piso na ito ho'y namanggagaling sa kanilang mga sa isang buwan nilang sweldo dyan ho bilang isang congressman, isang senador, yung grupo ho ni Senador Gatchalian. Yan ang gasolina ko. Iwasan ho muna natin yung politika, yung mga awayan sa social media at yung mga patutsada ng mga magkabilang parte, partikular dyan ho sa Senado sapagkat ngayon ho ay naka-lockdown. Yan ho ay ika nga yung entrance ng bulwagan ng Senado ho ay nakalakho yan, nilagyan ho ng barbed wire. Dahil nga ho ay meron daw di amunong threat dyan ho sa loob ng Senado na siya namang hong ibinulgar nitong si NBI Director Melvin Matibag na sinang-ayuna naman ng kampo ni Senador Sherwin Gatchalian at ang kanilang grupo. At maging si Ping Lacson at Tito Soto ay kanila din hong sinang-ayunan ho yung pabulong, yung sekreto na ika nga ibinulong nitong si NBI Director kung kaya't nagkaroon ho ng ipagkilos yung pamunuan ng Department of Interior and Local Government para ho maglagay ho ng barikada dyan ho sa entrance ng Senate building. Maging yung mga kubol ay pinatanggal na rin ho. Yung kubol ng mga DDS pinatanggal na ho kaninang maga ng mga tauhan ng Philippine National Police. Well, ang atin hong dadakuhan, yun hong balita. Yun hong pagtulong ng mga pamahalaan maging ng ilang grupo. Ang atin pong tatalakay ngayong hapon. Ito ho ay hanggang umaga na siguro. At saka babasa ho tayo ng mga komento o ano ho yung damdamin
nung mga taga Mindanao noong ang presidente at maging yung mga gabinete, maging yung mga senador na nagsipuntahan po diyan sa Mindanao sa Region 11 and 12 para ika nga ay saksihan yung nangyari ang lindol at ang mga napinsala diyan ho sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Ano? Ngayon ho ay naglabas ho ang pamahalaan, partikular ang Malacanang, ng ₱100 milyong pisong pondo ho mula ho sa local government support fund para sa rehabilitasyon ng General Santos City, yung General Santos City Hall. 100 million. Yun ho ay batay po dito sa ating nakalap na mga balita. Doon ho sa mga nasira na, ng magnitude 7.8 lindol dyan ho sa Mindanao, na kung saan ho ay grabe ho ang tinamaan yung General Santos City, maging dyan sa Sarangani. Ano ho. At yun nga ho, mga tulay dyan ho, ay ika nga ay talagang nadamage at naputol pa, hindi na ho impossible ho. Ngayon ay yun hong 7.8 na lindol dyan ho sa Mindanao, na batay ho sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ika nga apektadong lugar, ay tiniyak nito na ang meron ho siyang ibibigay na 50,000 pesos na ayuda sa mga pamilya ng bawat sinalanta ng kalamidad. Meron pa hong hiwalay ding pondo para sa pagkukumpuni ng kanilang nasirang mga gusali at infrastructure diyan ho sa lugar ng Sarangani, diyan ho sa South Cotabato. Patuloy din ang clearing operation para ho mabuksan yung mga pangunahing kalsada na naapektuhan ho dulot nga ho ng lindol. At ayon pa sa Pangulo ay 85% ay naibalik na raw ho yung power supply dyan ho sa Mindanao. At yun namang tubig ay patuloy pang inaayos yung water supply dyan ho sa ilan pang lugar na nawalan ho ng supply ng tubig na maiinom. Batay ho kasi sa ulat ng Bureau of Fire Protection dyan sa Mindanao, sa pamamagitan ng kanilang spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ay meron na hong 53 na mga fatalities o ika nga ay nasawi. 43 dito sa Socsargen, 10 naman dito ho sa Davao. Yun hong mga injured ay 487, na meron hong total na 149,372 ang total na injured dyan ho sa Zamboanga, kabilang na ho dyan ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 32,464 na mga katao ay nasa temporary shelter at 57 rito ay naroon ho sa iba't ibang evacuation center sa mga apektadong lugar. Batay ho sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council, ay sinabi na mahigit sa 4.8 million ang halaga ng pagkain at iba pang mga materyales
na kanilang ipinagkaloob sa mga apektadong pamilya, partikular dito ho sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. At patuloy pa ho ang search, rescue and retrieval operations sa gumuhong supermarket sa pangunguna nitong mga tauhan ng Philippine Army. Tauhan ng Philippine Army Urban Search and Rescue Team. Sapagkat ang Philippine Army, yung Office of Civil Defense, ay nag-deploy ho ng 250 na personnel sa General Santos City at may augmentation force na 607 na personnel. Sapagkat inilagay na ho sa state of calamity ang Sarangani Province ayon naman dito kay Governor Rogelio Pacquiao. Batay ho sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaya ho nailagay na ho diyan ho sa calamity state itong Sarangani. Prioridad ho ngayon ng ang mga munisipalidad ng Glan na kung saan ho ay yung kalsada ho diyan inaputol. At dito ho sa lugar ng Malungon, sa Alabel, Maasin, sa Kiamba at sa bayan ng Maitom. Yan ho yung labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Yun hong mga ayuda na ibinigay ho ng pamahalaan, kakapiranggot ho yun. Yung 100 milyon, sa dami-dami ho yung mga ika nga ay dapat na mai-rehab, particular yung mga classrooms, yung mga state universities ho. Dito ho kasi sa dito ho sa yung mga mga apekto ho sa mga infrastructure, sa mga buildings. Dito ho sa Davao City meron na hong 22 building. Ang binigyan na ho, bali naka-red tag na ho ito. Ibig sabihin, hindi na ho pwede itong pasukan o kaya ito i-condemn na ho ito. Na kinakailangan ho talaga yung masusing pagsisiyasat at inaalam ho dito yung kanyang strength, yung kanyang tibay at ipinagbabawal muna na okupahan ng sinuman para maisiguro ho ang kaligtasan. Kabilang ho dito yung Teleperformance Office na bahagi ho ng SM Davao. Nalabis hong naapektuhan. Hindi lang ho yan, maging yung Linmar Tower, yung Bangkal Dormitory, yung East-West AC Premium, ang Vivaldi Residences, yan ho sa Davao, at yung Madayaw Residence, niyan ho ay nasa NHA Building 5, NHA 11 Building 5. Naka-yellow tagging naman ho yung ano ba ibig sabihin ng yellow tagging? Hindi pa rin ho ito, kumbaga ito hindi ho pwede itong lulugsuin. Ibig sabihin, pwede ho itong ma-repair. This is repairable. Ito hong Magallanes Residence. Yan ho yun hong Barcelona at saka Valencia ho. Diyan ho sa Magallanes Residences. Yung Pilcris Central Verdon Park, yung Alorica,
NCCC Buhangin, SSS Medical Building, Abresa Mall, Pinnacle Hotel, Pinnacle Hotel and Suites, ano ho? Avida Towers, BPI, The Paragon Davao, at ang AC Premium. Yan ho. Yan ho ang pinagtutuunan ho ngayon ng mga otoridad. Kabilang pa ho dito yung Palmetto Place Building, Building 2 and 3. Yung United Davao Specialist Hospital and Medical Center. Ang Madayaw Residences Building, Building 10 at saka Building A5. Ang Coffee Bar and Gaisano Grand City Gate. Yan ho ang pinagtutuunan ngayon ng pansin. Hindi lamang ng National Housing Authority, ng Department of Public Works and Highways, ng Department of Social Welfare and Development at iba pang mga ahensya ng gobyerno, sapagkat kahapon po ay inatasan ng Pangulo lahat na government agencies ay magtulong-tulong para nga mapagaan ang trabaho diyan ho sa rehabilitasyon, sa rescue operation ng mga natabunan ho ng landslide at yung pagkukumpuni ho ng mga kalsadang naputol o nagkabitak-bitak. Yan ho ang pinaglalaanan ho ngayon ng pansin. Ngayon ang pundo ho ay batay pa rin ho sa report, bukod ho sa 3 milyon na ibibigay ng grupo ni Senador Gatchalian, ang di umunoy majority ngayon sa Senado, at ang 100 milyon para ho sa pag rehabilitate doon ho sa mga doon ho sa hospital. St. Agnes ba yun? Hindi pa ho nabibigay yung pagtaya ng Department of Public Works and Highways kung magkano ang magagastos doon sa rehabilitasyon ng mga tulay. Hindi lang dyan ho sa Bukana, yung Bukana Bridge na kamakailan lamang ay pinasinayaan ng Pangulo. Ito ho ngayon, sa pagpunta ho ng mga opisyal ho ng gobyerno ho dyan, ay unang-una hong pumunta ho dyan, rumisponde itong si DPWH Secretary Vince Dizon. Yun hong una niyang pinuntahan yung Davao na kung saan yung Bukana Bridge ay kaagad na siniyasat. Ano ho? Hindi na ho yung gland dito sa Sarangani, yung gland talaga namang napakahaba talaga, at saka nga naputol bagsak. Makikita naman ho ninyo sa social media yun ho mga pangyayari, yung mga napinsada ng mga lansangan, maging yung mga infrastructure, yung mga building. Kitang-kita ho At hindi ho maikakaila sa ating kaalaman na yung home pagpunta ng Pangulong Marcos ho dyan, nakakahiyaman sabihin, pero yun ho talaga ang report nabas ho na pagsisigawan ng hindi maganda. Ibig sabihin ho, ang tawag ho doon
nawalan ho ng respeto. Nawalan ng respeto yung mga mamamayan dyan sa Mindanao sa Pangulo ho. Oh, huwag na natin banggitin yung masasamang ano, sapagkat nasilayan naman ho ninyo kung ano ho ang nagiging ano ho ang naging bunga noon hong pagpunta ho diyan ng presidente diyan sa ano. Mamaya babalikan ho natin yan sapagkat may pahayag ho ang presidente ho dito na hindi niya ho maaaring masisisi ang taong bayan kung bakit sila nagkakaganon. Bakit ho sila nawalan ho ng tiwala sa ating gobyerno. Pero ang inuuna ho natin tinatalakay dito mga kaibigan ko ay yun hong magiging tulong. At saan ho manggagaling yung ano, saan manggagaling yung pundo na gagamitin ho dyan. Unang-una na ho ay nagpalabas na ho ng ulat ang Department of Human Settlement and Development o DSUD sapagkat naglunsad po sila ng programa para sa mga nasalanta ng lindol dyan ho sa Mindanao. At pansamantalang itinigil muna ng DSUD o Department of Human Settlement and Development ang pagbabayad ng mga housing loans amortization sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng mga housing. Upang mabawasan ang kanilang pasanin habang bumabangon sila mula sa sakuna o lindol. Sapagkat iniutos na po nung hepe ng Housing and Urban Development chairman o kaya yung ano pa man, yun hong si Ginoong Jose Ramon Aliling na pamahalaan ho ang pagpapatupad ng housing loan moratorium para sa mga kwalipikadong benepisyaryo, kabilang na ang nainatasan ang mga ahensya katulad ng Pag-ibig Fund, ang National Housing Authority, ang Social Housing Finance Corporation, at inatasan na rin ang ahensya ng mga ahensyang ito, yung National Home Mortgage Financial Corporation, para ho dito sa mga apektado ng sakuna. Layunin ang hakbang na ito ng DSUD ay upang mabawasan ang mga alalahanin ng mga nasalanta ng lindol upang makapag-focus ho sila sa kanilang kaligtasan at pagbangon dahil nga ho sa nangyari na hindi ho inaasahan. Nagpadala na rin ang Pag-ibig Fund ng mga mobile services team sa General Santos City. At hindi lang dyan sa General Santos City, maging dyan ho sa Dipolog City, upang tumulong sa mga miyembro nito sa mga apektadong lugar. Nagsagawa din ng ground assessment ang National Housing Authority sa posibleng pagbibigay ng tulong tulong para saan?
para ho sa shelter assistance sa mga napinsala yung kanilang mga tahanan. At pinapayuhan ang mga miyembro ng Pag-ibig fund borrower na dumulog ho o kaya ay magsumiti sila ng kanilang mga insurance claim para naman ho ay matanggap ang tulong para sa pagkukumpuni ng kanilang mga tahanan. Ang pagkakaintindi ko ho ay 50,000 ho yata yung ipagkakaloob batay ho doon sa report ng Presidential Communication Office under the President. At bukod ho dito ay inatasan din ang DSUD ang mga regional office ay i-activate ang kanilang shelter program at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at cluster agencies upang matukoy ang lawak ng pinsala at agaran na maibigay ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Ito isang magandang balita sa panig ho ng nabanggit na ahensya, yung DSUD. Sapagkat patuloy pa hong nagsasagawa ng rapid ground assessment ang DSUD dito ho sa Region 11 and 12 na nasa ilalim ng state of calamity. Marami hong nagpapasalamat at marami din hong dismayado sapagkat hindi ho yung konkretong report. Kumbaga yung inaasahan ng taong bayan ay maipagkakaloob sa kanila sa panahon ng kalamidad. Mabuti nga ho at meron hong ibinibigay na foreign aid ang ibang bansa tulad ng Japan, sa Australia at iba pa ay magbibigay ng ayuda dito ho sa mga nasalanta ng lindol. Ngayon ho, binabanggit ho natin bakit ho nasabi ho sa kabila ho kasi ng ginagawang aksyon ng gobyerno sa nangyaring sakuna ay nagagawa pa rin ng mga kababayan natin dyan sa lugar ng Mindanao na batikusin ang presidente at hindi ho sila nabawasin yung kanilang pagrespeto. Ano ho naman ang sabi nga nung isang netizen ulay pagtagad ba? Hindi na nila pinapansin. Walang pansin. Kumbaga, hindi kagaya ng iba na kapag dumarating ho dyan sa isang lugar, dinudumog ho ng tao. Kay Pangulong Marcos Jr., mukhang nilalangaw yung tao. Hindi ma-appreciate ng mga tao yung kanyang pagdating. Ano ho ang reaction ho dito ng presidente? Yun nga ho dito sa ulat ay hindi ho masisisi ang taong bayan kung bakit sila ho nawalan ho ng tiwala kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ho, sa gitna ho kasi ng mga batikos at hamon na kinaharap ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.,
hindi na ho kapansin-pansin, talagang pansin na pansin. Yun hong pagbulusok, yun hong pagbaba ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sasamid tayo. Ano ho yung mga dahilan ho, mga kaibigan? Bakit ho bigla na lang hong ika nga nawala ng tiwala yung karamihan sa ating mga kababayan, na nawalan ho ng gana sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Isa-isahin ho nga natin yung mga dahilan. Huwag na ho natin bigyan ng paliwanag. Unang-una, ayun hong nangyaring flood control scam. Yan ho. Itong hong si Mr. Descayo batay ho dito sa report na pag yung kanta ni Mr. Diskaya hindi pumabor sa tono ninyo, kanino ho? Doon ho sa administrasyon, magagalit na naman kayo. Si Senador Marcoleta ang pinag-iinitan ninyo dahil alam naman ng lahat na matino itong si Marcoleta, na siya hong nangunguna dyan ho sa Blue Ribbon Committee sa under ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya ho, good luck daw po sa mga high blood. Kung nagagalit ho kayo dito ho sa grupo ng legitimate Senate of the Philippines. Ano ho pagkakabanggit ho nga ho dito? Isa na ho 'yan sa mga rason. Pangalawa, yun hong mga nag-iimbestiga na sa halip yung mga magnanakaw ang imbestigahan, yun pa hong mga imbestigador na siyang mag-iimbestiga sa mga magnanakaw, yung kanilang iniimbestigahan. Hindi ho ba? Binira mo, patawag mo yung ombudsman, imbestigahan mo ano bang ginawa ho na ninyo dyan sa mga magnanakaw. O ang NBI na nagkalat pa ng ika nga yung threat, security threat dyan ho sa Senado, kaya hindi ho natuloy ang Blue Ribbon Committee na dapat sana ay dadaluhan nung 14 pang mga testigo doon ho sa flood control anomaly. Dadalo ho sana ngayon, naka-schedule. Ngayon ho, dahil nga sa inyong binarahan ng barbed wire yung entrance ng Senado dahil nga ho dan sa security threat sa loob, ay ipinagpaliban na lang muna yung tawag nito, yung hearing ng Blue Ribbon sa sunod na linggo. Ano na naman kayang dahilan para hindi ho matuloy? Baka gumawa naman tayo ng special holiday para hindi lang ho matuloy yung gagawing pagdinig dyan ho sa Blue Ribbon Committee na under ho ni Senadora Pia Cayetano, ang Blue Ribbon Committee Chairman. Ano na naman kaya ang gagawin ho ninyong alibay para ho hindi ho yan matuloy? Sige. Antabayanan ho namin yan, sapagkat kung pagbabatayan ho natin kung sino-sino, gaano karami yung sumusubaybay sa Blue Ribbon Committee hearing ho ng dyan ho sa Senado,
kumain ho ng alikabok itong Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo kaysa doon kay Senador ah, Rodante Marcoleta. Sa views ho, sa mga viewers ho, talaga namang nilampaso Ay, ibig sabihin, mas tinatangkilik ng taong bayan ng nakararami yung Blue Ribbon Committee ni Senador, yung Blue Ribbon Subcommittee ni Senador Rodante Marcoleta kaysa Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo na hindi man lang nakaabot ng 1,000,000. Ilan ho ba mga subscriber ho ni Senador Erwin? Hindi ho ba million? Marami na siguro nag-deactivate, nag-unfollow na siguro. Kaya ganun na lamang, biglang bagsak Kumain ho ng alikabok. Oh. Ang sabi nga ho mukhang kinain na ngayon ni Senador Erwin Tulfo ang mga sinabihan niya noon na mga senador na bobo sa kanyang radio at TV program at mukhang siya na ngayon ang bobo. Yun ho ang obserbasyon ho ng ating mga kapwa niya mambabatas. Ito pang mga netizen. May babasa ho tayo ng ilan ho rito. Ito ho daw ho si BBM Dahil sa itong si BBM, yung kanilang pinaka-happy ho rito sa Blue Ribbon Committee, yung Blue Ribbon Committee ng Malacanang o Senate Committee ng Malacanang. Ano ho ba daw kinatakutan nila? Takot ba sila sa hangin? Ano ho yung hangin? Yung kayabangan. Takot ho ba sila sa kayabangan ng yung mga opisyal ng kanyang administrasyon? Ano ho ba? Bakit to sila natatakot? Isa ho sa kinatatakutan nila baka ho makapagsagawa ng Blue Ribbon hearing itong Blue Ribbon Subcommittee ni Senador Marcoleta, kaya ho nila binarikadahan yung gate ng Senado. Doon ho sila natatakot sapagkat meron hong 14 na mga dating sundalo na siyang lilitaw. Titistigo. Ang sabi ho ni Senador Erwin ayaw ho niya ng ganun na kung sino-sino na lamang yung susulpot dun sa Blue Ribbon Committee. Ayaw ho niya ng ganun. Dito siguro baka nag-aalangan sila, baka kung ano naman ang mga dala-dala nitong mga pasabog, nitong 14 na mga bagong susulpot na mga testigo. Pagkatapos ho dito sa 14, meron pa hong The Valiant 7 Bali 3 grupo na ho ito kung mangyayari. Una, yung grupo ng mga kargador na sinasabi ni Senador Rapi Tulfo. Pangalawa, itong 14 na mga dating sundalo na dadalo dapat ngayong araw na ito. Nakasarado yung yung gate barikada ho ng barbed wire, spiral. Kagabi pa ho yun. At kaninang umaga, yung mga tent ho sa paligid ay inalis na, pinatanggal na ng Philippine National Police. Kaya hong sabi ng mga netizen ho natin, takot ba sila sa hangin? Tapos meron pang PIN. May PIN sa kapwa mo. Wala kang magawa, wala kang awa. Naiyak ako nawalan kami ng bahay, gamit, tinutuluyan.
At ano ho naman ang tulong na ginagarantiya mo sa amin? Wala hong katiyakan pa eh. Oh, iyon ho ang pagdaramdam ng mga kababayan ho natin. Kaya lang ako naman o nakikiusap sapagkat yan naman ay inihalal ho natin bilang presidente, igalang naman ho natin siya. Huwag naman ho natin masyadong aglahiin. Kung meron mang pagkakamali doon sa kanyang trabaho, punahin ho natin ng mas magalang at mas maayos. Pero yung meron ho pagmumura, foul ho yun. Okay lang na umirap ho kayo. Huwag lang ho niyong bumitaw ng magandang salita. Presidente pa rin ho yan, hindi pa ho deserve ho niya na na igalang din ho natin mga kababayan ko. Ito nga ho nagdaramdam na nga ho yung presidente ho natin. Ano hong sabi niya? Hindi rin ho niya masisisi ang taong bayan. Ang sabi niya, hindi ko masisisi yung taong bayan na sa kabila ng kanyang pagsisikap na nga ibangon yung imahe ng kanyang administrasyon, patuloy pa rin ho yung pagbabati ko sa kanya at sa kabila pa rin ng kanyang pagsisikap na ay matugunan yung mga suliranin na nakakaapekto sa sambayan ng Pilipino. Kanya hong talagang barubdob naman yung kanyang hangarin. Kanya lang, sinasabi ho ng mga karamihan, hindi ho niya masisisi kung bakit nawalan ho sila ng tiwala sa kanyang administrasyon. Ano ho, pagkakabanggit naman ho nung kanyang bise, yun ho kasing larawan ng iyong pamumuno dyan ho sa iyong administrasyon, naglalarawan kung anong uri ang gobyerno meron tayo ngayon. Nabanggit na ho natin yung anomalya dyan ho sa flood control. Nabanggit na ho natin, dyan ho hanggang ngayon, mag-iisang taon na, ay wala pa hong kinahinatnan. Kumbaga, para bang gusto pang ilugso. Parang gusto pang itago yung katotohanan. Nitong yung bagong reorganisa na Senate President. Ewan ko lang kung maninindigan itong si Senador Bam Aquino. Nang sabi niya dapat na ilabas yung katotohanan, o baka naman ito propaganda lamang para bumango-bango yung iyong pangalan. Ito ho, maalam mo ho, yung mga kababayan ho natin mapag-isip ho ito kumbaga advance kung mag-isip kaya hindi ho natin siya masisisi. Ito ho, yung binabasa ko kaninang yung reaksyon. Bakit ho? Yun ang problema na ikinawala ng pagtitiwala ng taong bayan sa administrasyon. Unang-una, nabanggit natin yung flood control. Pangalawa, yung mga opisyal na pilit na nagtatago ng katotohanan para wag lamang lumabas, para lamang pagtakpan yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ho. Yun ho ang sinasabi nung isa sino ba itong pangalan nito pangalan nito? Si Adagat, si Wendell Adagat. Sabi nga ho magaling daw lang ho kayo sa pa-picture-picture Magaling daw ho lang kayo sa pagpa-picture. Itong si Dina Mayasita, ito ho'y OFW ng Japan. Yan ho ay sabi niya nakakaiyak niya.
nawala na kami ng pagtitiwala sa kay Pangulong Marcos nang dahil ho sa kanyang kapalpakan sa pamumuno sa gobyerno. Konsentidor, kinukonsente, nadidiktahan ng kanyang mga kabinete. Ang sabi pa nga nung kanyang kapatid na si Senador Aimee, bungit. Mag-ano ka ha? Huwag kang magtitiwala dyan sa mga nakapagligid sa iyo, pinaglalaruan ka lang, nililinlang ka lang ng mga yan. Hindi na ho siya hindi na ho makakapalag itong si Pangulong Marcos sapagkat na-tolerate na ho nila na-bendalo na ho nila yung mga batas na dapat na ipatupad ng mga tarungan hindi na ho nabaluktot na nagkaroon na ho ng bayaran ho dito isa pa yung pagbabayad ho ninyo sa ICC para lang ho makidnap ho ninyo itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun ho, isa ho yun sa inalmahan din ng taong bayan. Nasana ho yung batas? Nasana ho? Eto pa. Itong nangyayari sa Senado, alin ho ba yung batas na umiiral dito? Pilit ho ninyong pinagtatakpan ng inyong mga sympathizers, mga abogado pa naman dyan, mga mga tagapagturo dyan sa kolehiyo, mga law professors. Ang iba pa nga ho dyan ay mga ano pa ho mga tawag nito Senate President. Sinusulyapan ko kasi yung mga balita na pumapasok ho. Kaya hindi ho makakalusot ho sa atin. Hindi ho makakalusot yung mga balita sapagkat masusi ho nating minomonitor lahat ho ito Ano mga kaibigan? Kaya binabanggit ho natin, ito ho pang iniiwasan nga ho ninyo, isa pa sa ikinagagalit ng tao, bakit ho ang NBI ang nagdeklara ng merong security threat samantalang meron naman hong National Security Council. Meron ho mga intelligence fund ho yan. Ang DILG, ang Armed Forces of the Philippines. Meron ho mga intelligence fund ho yan at bakit ho exclusive? Diyan ho kay NBI Director Matibag ang yung impormasyon na merong security threat dyan ho sa loob ng Senado. Yan ho ay isang questionable ho, pinag-uusapan ho sabi nga ho ng mga nag-uusap-usap diyan sa diyan sa mga terminal gumagawa daw naman uli kayo ng multo para meron hong hindi makapasok na multo diyan ho sa Senado. Sino ho yung binabanggit ng mga multo? Gumagawa ko ng multo, pantakot din sa multo. Sapagkat ang naririnig ko, nag-uusap, yun daw ho multo na papasok sa Senado ngayon, yun daw ho yung mga dating, yun daw mga witness na 14 na dadalo dapat ngayong hearing ng Blue Ribbon dyan ho sa Senate. Naharangan daw ho ng multo kaya ho hindi ho nakapasok yung papasok na multo. Ngayon, nagpahayag na ho yung leader na ang pagkakaintindi ho namin sa next week ho ay magkakaroon ng rescheduling na siyang inaabangan ho ng tao hindi lang ho yan, ang pinakadidismaya. Sa mga tinuran na 150 ang paggagabang-banggit ni Diskaya, 150 daw ho yun na mga congressman
ay sangkot diyan ho sa kickbacks. Yung mga tumanggap ho ng ng maleta. Ano ba naman 'yan? Hindi pa raw ho, wala pa raw ho nasasampulan, si Diskaya pa lang ho ang inyong ikinulong. Kawawa naman yung tao Samantalang yung napagbigyan ho niyan, sabi niya, dismayado na nga rin yung tao. Total babanggitin ko na rin lang naman. Total, pinabayaan nyo rin lang naman ako. Kayong mga nakikinabang sa amin. Na meron hong leader ho. Na nagpapatuto na kayo talaga may namumorsyento. Pababayaan nyo siya. Sabi niya, ibubulkan ko na lang lahat ito. Ngayon, intayin mo, Mr. Diskaya, na ikaw maimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta, sapagkat yun ho kanilang Blue Ribbon, yan ho ang totoo yung tunay. Yun ang tunay na landas patungo doon sa katotohanan. Ito namang Blue Ribbon Committee di absuelto, wala ho tayong mapapalaho dyan, kasi ho ang layunin ho yan, pagtatakpan ho yun, yung katotohanan na ika nga ay kasangkot pa dyan sa pagtatakip yung mga law enforcer. Sino yung mga law enforcer? Ang ombudsman, ang DILG, ano pa? Ang NBI at marami pang iba. Yung iba ho ay kaya ho sila talagang pinoprotektahan ng husto itong mga law bender, sapagkat nalalapit na rin ho kasi yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dito ho sila, ano ang tawag ho sa kanila, dito ho sila natatakot. Takot ho sila rito. Na sakaling ito ay maging presidente, meron na. Di ko alam kung totoo yung nasagap ko. Meron ng task force. Task force taga-usig. Lahat daw yung walang ibang tatrabaho dito kundi usigin yung mga law bender. Yun ho mga tiwali. Yung hindi sumusunod sa saligang batas. Napakalaking trabaho sapagkat yung katarungan teka nga the justice delayed, justice denied. Napakalaking trabaho mauubos kaya itong mga tiwaling ito sa loob ng 6 na taon na panunungkulan nung magiging presidente kung sakasakali. Hindi ko sinasabi na maging presidente si Vice President Inday Sara Duterte, sapagkat meron ho nakaambang impeachment proceedings dyan ho sa Senado, na kung saan yung mga judges, yung mga prosecutor, ay meron mga miyembro ng mga makakaliwang grupo. Anti-Duterte. Kapag sinabi mong antay, may makukuha ka bang katarungan? Ano ko sa inyo, may makukuha pa kayong katarungan pag sinabi mong antay? Wala ho. Maliban lang kung ito ay mga sabog. Sabog sa kagwapuhan. Sabog sa ka-sexihan. O kaya sabog sa pagtangiwi-ngiwi. Dito sila takot na takot sapagkat ito sa July 6 yata itong umpisa
Ha? Itong impeachment trial ni Vice President. Kaya yung iba ho talaga itulot na siguro tumatawag sa mga Lord of the Rings. Lord of the Lords, pati mga drug lords tumatawag ng mga ito na sana ma-convict. Oh, mailang paso. Itong si Vice President Sara Duterte para ika nga mawala na sa eksena ng politika. Ano sa tingin nyo, sa pakiramdam ho ninyo? Ano ho sa pakiramdam ho ninyo yung ganitong sitwasyon? Ay, nako. Ano ho sabi dito Isa pang ang binabasa ko rito yung mga mild lang ho na mga reaksyon. Hindi ako nagbabasa ng mga reaksyon na kumbaga parang malapit-lapit na sa below the belt. Iniiwasan ko ho yun. Hindi para naman ika nga magpakita naman tayo ng paggalang sa ating presidente. Oh, ano ho? Kaya ho inihikayat ko rin mga sambayan ng Pilipino magiging Pino tayo naman minsan. Kung ayaw mo kay President Marcos, mumurahin na ho natin. O kaya naman ayaw mo kay Vice President Sara Duterte, mumurahin na rin natin. O kaya naman ay ayaw natin kay Senate President at Senate President Alan Peter Cayetano at mga kasamahan niya, mumurahin na rin natin. O kaya naman wag naman din nating murahin kung ayaw ninyo sa proclaim yung bagong reorganize na Senate President, yung tinatawag nilang Malacanang Senate President o Blue Ribbon Committee de Absuelto. Huwag nating murahin na kumbaga, unahin natin lang yung wag naman masyadong sour, very sour, maasim masyado. Para naman ho, kakitaan naman ho tayo na may kagandahang asal mga kaibigan. Kuyang Alfred Bayani kami ni Kuyang Alfred may kanya-kanya kaming team may yung sa kanya kumbaga sa NBA o kaya ay sa PBA, ako maka Hinebra, siya maka TNT. Ganin ho kami ho rito. Nakikita ko pa nga dito sa program ko si si Kuyang Babe Puertes kahapon Akala ko agawan ako ng broadcast Nakita ko dito sa screen sabi ko mukha na buti na lang gusto ko na sanang tumigil mag-broadcast Nakita ko doon si Kuyang maraming salamat naman. Sana susunod pagka hindi na ako makapag-broadcast, ito na tulungan mo ako na ipagpatuloy yung pag-broadcast ko. Ay, oo nga pala. Si Ding Grabo, maraming salamat din ako. Magbabati na nga lang tayo sapagkat meron na lang akong dalawang minuto. 2 minuto na lamang natitira pala sa aking oras. Binabati ho natin yung aking mga batchmate dyan sa Bukidnon National School of Home Industries. Sina Engineer Jimmy Apostol, yung aking mga batchmate na sa ibang bansa, si Lourdes Pauli Sadicon, Windilin Reyes, nasa US po ang mga ito. Dito na, maging itong si Ma'am Josephine Macapagal sa Anaheim, California. Dito naman sa Esparagagarani at si Tian Amir, dyan ho yan sa Canada. Ang sina Engineer Apostol, Engineer, yung ating resort, wala pa akong balita kung meron nang pumunta dyan ng mga Viva Max Bay. Espiridion de Gayada, si Danilo Lagahit, Wilfredo Gutierrez, Atanasio at Bing Briones, Sioderli Permalino, Miriam Barbosa, si Josepina Cabenta Ramos, Catherine Habis,
si Vilma Cabantog, Nancy Ruba, si Evelyn Lantong, Mary Lo Octaviano, Luz Mainit, sina Kuyang Paterno at Sinaida Gahonera. At sa mga advisor ko naman, si Mama Ibon Katli, si Rose Kalikaran, sina Sir Hilmang Banwa, Sir Autida at Sir Permalino. Sa aming barangay, si Barangay Chairman Greg Villanueva ng Barangay Danao, Kahijukan, Sibuyan, Romblon. Ang kanyang mga konsihal ay sina Konsihal Lydia Marasigan, Henry Regala, Roger Ragot, Raymond Galindo, Jetty Ibabaw, Arnie Rotone, Secretary naman ng Barangay Evelyn Formanes, ang Treasurer Nerissa Maron at kanilang bookkeeper Vanessa Mesa. Kung Budoy Madronan, ang aming congressman, Lone District ng Romblon, ang aming gobernador Trina Pabic, Termalo Pabic, at sa aming mayor sa Kahijukan, Mayor Greg Ramos, San Fernando Nanding Marin, sa magdiwang naman Mayor Noel Joseph Maron. At sa lahat ng mga kababayan ko, maraming salamat sa mga kababayan ko sa Palawan at sa buong universe. Ang tabayanan ho muli yung ating palatuntunan, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito sa Bigwas Philippines ho. At maraming salamat sa ating nakaagapay sa palatuntunan ito, sina Tech Aaron, Tech Leo, sa ating News Director Ma'am Rose Dingding, Program Director Jeep Balahonda, sa ating Station Manager Ronnie Dave Abidi, at ang ating General Station Manager Naomi Cascarang. Yung nakasama sa loob ng isang oras na pagtatanghal, walang iba kundi ang inyong lingkod, Don Robert Ramiro.